Magnolia, tila naka-jackpot kay Arvin Tolentino matapos itong makuha via trade. Pero paano? So kung gusto nyo malaman, tapusin nyo ang video na to. Tara't wag na nga nating patagalin, tara at atin ang talakayin yan. So nitong nakaraang araw ay nilabas na ng PBA ang naging pag-approve nila sa nangyayaring trade sa team ng Magnolia at Titan Ultra, kung saan nakuha ng Titan Ultra ang rights kay William Navarro at 52nd season 2nd round draft pick mula sa Magnolia. At sa Magnolia naman, nakuha nila ang rights kay Arvin Tolentino at sa 51st season 2nd round draft pick. So kung titingnan mo about dun sa pinangalan ng dalawang players na pinagpalit, mukhang di pa talaga rin natin sila makikita maglaro sa PBA. Pero bago natin talakayin yan, sa mga hindi nga po nakakaalam, etong nakuhang player ng Magnolia na si Arvin Tolentino ay under contract pa sa KBL para sa team ng Seoul SK Knights. Dito nga ay nag-average siya ng 11.8 points per game on a 38.5% clip from deep in just 21 minutes of play. At bukod pa nga dyan, isa ito sa tinuturing ng SK Knights na mahalagang piraso ng kanilang koponan. At about kay William Navarro naman, na matatanda ang naglaro at nag-sign noon sa KCC Aegis matapos umalis sa Magnolia noon, kung saan nag-average ito doon sa KCC Aegis ng 5.2 points per game, 2.5 rebounds per game, and 1.1 assists per game. Ay kamakailan lang, inirelease lang din ito ng KCC Aegis. So kung gusto niya makabalik sa PBA, mukhang malabo pa nga sa ngayon, lalo't kasama siya sa 3 years ban na naging rule noon ng PBA. So about kay Arvin Tolentino naman, may pagkakaiba pala ang dalawa talaga sa sitwasyon, dahil si Arvin Tolentino may sure na 3-year deal na pinirmahan, at bukod pa doon tila parang hindi siya kasama sa napatawan or naabutan ng rule na inilabas noon ng PBA, dahil may mga nababasa nga tayo gaya dito sa Google kung saan sinubukan natin magtanong kung kasali ba sa napatawan ng 3 years ban ang pangalan ni Arvin. So isa nga sa sinagot dito ay ito, Tolentino though not covered by the 3 years ban. Bukod pa dyan ito pa, batay sa naging post ni Mixtrend PH about sa 3 years ban, ayon raw sa mga balita, hindi naman daw apektado si Tolentino ng 3 years ban sa PBA na pinatupad noong 2025. Dahil bago pa man daw na ipatupad ang rule, pumirma na ng kontrata si Arvin Tolentino sa Seoul SK Knights sa KBL. So kung ganun nga talaga, para sa opinion natin jackpot or ang swerte ng Magnolia dito, dahil alam naman natin kung papaano maglaro ang player na ito. So 3 years ang kontrata ni Arvin sa KBL, pero kung walang buyout na mangyayari, ang kontrata nga ay tatakbo talaga hanggang sa pagtatapos ng 2027-2028 KBL season o humigit kumulang 2028. So about pa rin kay Arvin para sa Magnolia, swerte ang Magnolia, lalot nakita naman natin na hindi nga po nagpit ang laro ni Will Navarro noon sa Magnolia. Tapos ang nakuha nga nila ngayon kapalit ni Will Navarro mukhang familiar pa sa sistema, dahil dating teammate niya nga po itong si Coach LA na kanyang makakasama ngayon sa Magnolia o sa mga paparating na panahon sa pagbabalik niya sa liga. So kung tunay talaga yung hindi siya kasama sa 3 years ban itong si Arvin, goods ito para sa Magnolia. Syempre kung tutuusin, waiting pa rin ang Magnolia dyan, lalo 3 years din ang kontrata niya sa KBL. Depende na lang kung i-buyout siya. Pero kung kayong tatanungin anong opinion nyo sa naganap na trade na to sa kampo ng Magnolia at Titan Ultra?